Good noon. It's 11:30 here in the Philippine time. And magandang anumang oras na marinig nyo ito, like Madeline, hoping that you arrived Qatar safely with Shekinah. Alright, so I thank God for your life. At so yung mga kasamahan natin, mga Agila, lahat ng church na to, dito kayo makapag-testify kayo na ito ay pamilya. O kayo makinig sa mga taong hindi naging part dito ng BCF. O naging part sila pero sama ng loob. Dito tayo sa tunay na church. What? Group of people that has the Holy Spirit. Kaya we are called. Can you put that in? Church po tayo. Na lang to the Jesus. Jesus is the Word that became flesh and dwelt among us. Nagdwell na siya sa atin, sa buong mundo, sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Reader. Yes, kapag contextual reader ka ng Bible, you can see the big picture. Hindi tayo katulad ng religion na per verses lang, tapos gagawa natin ng story. Yan yung vloggers. Pero tayo live streamers, lahat ng life which is the Word of God na sinabi ni Jesus, yun yung ating doctrine. Doctrine is our teaching. Ang teaching ni Jesus, nakita ninyo, He brought the kingdom of God. Hindi siya nagdala ng religion. And church natin is not a religion. This is not a religious church. This is the church, the body of Christ, redeemed by the blood of Jesus, and now filled and led by the Holy Spirit. And we are called sons and daughters of God. Amen. Yan ang tunay po na church. Amen. If you want to find out, Ephesians 4:11 to 12. Now, bakit tayo may equipping? Yan po ang aking calling. So, I mastered that dahil being equipped, ibig sabihin ikaw ay ni-ready para magiging warrior. Now, warrior, of course, kasama natin yung victory kasi nanalo na si Jesus. Kung totoong sumasama ako kay Jesus, victorious din ako. Amen. Kaya nga ini-introduce ko sa inyo, ang tunay na victory is si Jesus. Magiging victorious sa inyong mga marriage, sa inyong mga failures, sa mga weaknesses ninyo. He came to give you victory. Amen. So that's why. But you need to go with Jesus. Kailangan kasama ninyo ang Panginoong Jesus kasi siya lang ang may kapangyarihan. Wala tayo. Simple lang dito sa ating Pilipinas, tayo naman is a small unit. Katulad ng LGBTQ, small unit sila. May sarili silang paniwala, may kultura sila. Kaya yung mga ways nila pariho, ganyan-ganyan. So, ang tawag sa kanila, one nation. So, pag sinabing nation dito sa Bible, is one of the group na the same culture, the same belief, may isa lang silang goal. At ito din ang church. Now, where are we connected? Spiritually, connected tayo kay Jesus, who is known as the Son of God, who came and brought the principle of heaven, that the target of the Creator is to saturate the whole planet Earth, a special planet Earth. Remember, dito lang po ang may buhay. Sa lahat ng mga planet, dito lang ang may tao. Nag-try si Elon Musk, wala siyang makita doon. So kaya nga, kung minsan, yung discovery natin, maganda yon. To affirm sana kung ano itong Diyos na pinapaniwalaan natin. Pero yung iba, nagkakaroon ng manipulation na gusto din nilang maging God. Katulad ni Lucifer, who falls to be Satan. Alright. Kaya kahit anong gawin mo kapag rebelde ka sa Creator, papangit ka. Yes. Diba? Beautiful, perfect morning, the morning star, si Lucifer, nahulog, siya ngayon, hindi twinkle, twinkle. So, kaya nga, kailangan po natin makita ang pagkaiba by context pag nagbasa tayo ng Bible. So,
Today we're going to talk about the Growth Church kasi yun po ang ating target. Bakit ko nila-live ito? Para maabot kayo, lalo na sa abroad, yung ating mga agila. Thank you so much. Happy Thanksgiving. Lahat kayo, kung di ko man kayo ma-mention, alam nyo, kasama kayo lagi sa prayers ni Mama Eagle. I want you to really soar high. Every year, mayroon tayong seed faith giving. Hindi binibenta ng Lord ang kanyang milagro. Principle yun. Kapag tinaniman mo yung 2026, watch out naman. Ako kasi, lifestyle ko na, hindi ako makapagturo kung di ko ginawa. For the past 28 long years, God knows, I planted seeds. In terms of the word, taniman mo yung word. So, tinataniman mo ng pera kasi pera ang kailangan dito. So, anong gagamitin ng Lord? Hindi niya naman kailangan ng pera mo. Pera niya naman yan. Ba't hindi mo ibigay? Because you don't know Him. Because if you know Him that He is the Lord, the owner of everything, kung anong gusto ng owner, gagawin mo. Diba? Boyfriend mo palang God, kahit na gagawin mo lahat ng gusto ng boyfriend mo eh. Yun pa kayang Diyos mo na source, sustainer, and maintainer, and defender. So, lahat tayo ay kikilalanin natin ang Diyos. Yan ang pinaka-basic. Huwag tayong mag-discuss doon sa bottom na hindi natin inalam yung Genesis. Ang beginning and the end. And the whole story. So, ang buhay natin maraming drama. Salamat sa drama kasi nakakaiyak, nakakatawa, nakakatagerger, at saka ano mga emotion. But, at the end, you learn from that dramas and you find yourself na kapag sumama ka kay Jesus, who is the author of faith, it will bring you to a new story. Your story can be changed. Siya ang author. Kaya pwede siyang mag-alter, magbago ng story mo. Ako yung story ko binago ng Diyos. Pag sinabing story, lahat yan, mula ulo hanggang talampakan, babaguhin ng Lord. That's His masterpiece. And ito ngayon, nagrupo tayo ng ganito. We have fellowship. Importante kasi sa church, number one, hades cannot prevail. Paano maka-prevail ang hell kung ang lahat ng tao ay makalangit? Kaya nga kinocolonize tayo sa ating paniwala, sa ating beliefs, sa belief ni Jesus. Kaya yung faith mo, kanino yan? Faith in the Lord Jesus Christ. Pag sinabi mo, I'm a woman of faith, what faith? Faith in the Lord Jesus Christ. Kasi pwede ka magkaroon ng faith sa sarili mo. Pwede ka magkaroon ng faith sa doktor, faith sa pera mo. But God wants you to have faith in the one who authored everything. Kasi lilid tayo. Kaya nga, bakit ko sinabi yung Iglesia ni Cristo? Para mabuksan naman ang mata nila na talaga naman, bakit nyo gamitin ang Iglesia ni Cristo? Oo. Na hindi naman pala kayo naniwala kay Jesus. Attached to Christ is Jesus eh. How come? Kung totoong kay Cristo kayo naniwala sa Ama, kaya nga Ama lagi ang address na, walang Jesus. Sa Ama kayo naniwala, kaninong Ama yan? Diba, Ama ni Jesus yan, nakalagay naman sa Bible. Alam na magkaiba yung Bible natin, no? Excuse me. Kaya nga, bakit ako ganito mag-explain? Because I want you to really open up your eyes of understanding. Maliwanag naman, nasa Bible. Kung ano nasa Bible, yun lang naman dapat sundin natin. Huwag dagdagan, huwag bawasan. Sabi ng Revelation, lest you die. Okay, so palakpakan natin ang Lord. So, Jeremiah, paano natin ito ipalago? Hindi ko sinabing talagang lumago na ito, pero nakikita ko naman na may bunga. Ito lagi kong sinasabi, ang BCF is always talking about the fruit. Tell me your fruit and I'll show you my fruit. Ano bang bunga ng the Lord Jesus Christ? Peace, love, joy. Ano ang bunga ng aside from Jesus Christ? Opposite nun. Kaya magkikilalahanan tayo sa mga huling araw sa bunga nito. Yes. So, Jesus was sent by God not to bring religion, but He is sent by God, by the Father, to bring whatever is in heaven.
Kaya nga, you cannot go to the Father or heaven without Him. Kasi siya yung pinadala. So in other words, siya yung transportation mo. Going to heaven if you want. Kaya ina-announce ko, kung gusto niyo talagang mapunta ng langit, kailangan mo born again kayo. Amen. So, klaro naman, you must be born again. Jeremiah 33:3 or 3? 3:3. Okay, so John pala. Now, Jeremiah 3 verse 15. Basahin po natin yan para dagdag sa ating growth bilang church. Kailangan po, hindi ito dapat matigil pag ito yung backbone ng ating church. Wala tayo, we are weak church. Kung hindi ito ma-maintain ang fellowship and having prayer time for the whole church. Dapat yung isuportahan ito kasi kasama kayo, kung BCF kayo, kasama kayo dito. Yes. Pinagpipray kayo. Yes. Hallelujah. Do not say na matatag yung ministry nyo dyan na walang prayer ng body of Christ. Jeremiah 3:15. Yes. Then I will give you shepherds who are dear to my heart. Yes. Okay. Hold. Shepherd means pastors. Yes. Hindi niya sinabing, I will give you priest. Yes. Who is the great shepherd? Jesus. Eh, huwag niyo naman gamitin yung pastor dyan sa iglesia ni Cristo. Hindi naman pala kayo sumusunod. Kasi ang sheep sumusunod. Yes. Siyempre may sheep. Dapat bunga ka ng great shepherd bago ka magpatawag na pastor. Amen. Yes. Na-open ba ang eyes natin? Amen. Eyes means understanding. So shepherd, the great shepherd is Jesus. Siya yung may pangalan na ganyan. Ngayon, magpuproduce siya ng shepherd din. Manganganak siya through discipling. Pag hindi ka disciple ni Jesus, it's impossible for you naman to be a pastor. Yes. Yan ang minsan hindi ko maintindihan. It's simply because hindi ko kayo masisi dahil sinunod nyo yung Bible school. Bible school produces pastor theologically or dito sa lupa. But heavenly, because heaven si Jesus, nagpuproduce siya ng pastor through being born again. Amen. Not through Bible study. Okay. Their knowledge and understanding will help them lead you. Amen. Yes. The knowledge and understanding of the pastor will help to lead you. Kaya ako, as a pastor, syempre, naging anak ako ng Great Shepherd. Diba? Sino ang anak ng cat? Ano ang tawag? Cat din. So, pag anak ka ni Jesus, maliit ka na Jesus. Kung Great Shepherd siya, small shepherd ka. Kasi anak ka di ba? So, this shepherd will help you lead. Kasi leader ang shepherd. Okay? So, sino ang nagsabi niyan? Sino ang nagsabi niyan dyan? The Lord. Okay. So, He will give. Siyang nagbigay sa inyo ng pastor. Tanungin nyo nga. Tanungin nyo yung the Lord, the owner, ha? Ito bang pastor na binigay mo sa akin? Lord? Ito bang pastor na binigay mo sa akin? Chinichismis ko. Hindi ko sinusunod. Kung anong sinasabi niya sa likod, binabackfight ko. Ito yung binigay mo sa akin. Baka naman hindi yan. Diba? Kaya nga tanungin natin. So it is the Lord who give you a pastor to help. May purpose. Ang pastor niyo ba nag-help? Nag-lead to the great pastor, which is Jesus. Kasi katulad ni Joy Bacod, sinabi ko doon, kung binasa ninyo, hindi naman binasa, sabi ko, when you were a girl in terms of spiritual, kasi pag new fight ka, girl ka, di ba? You start to grow. I was there as your shepherd. Sinasamahan kita, tinuturuan kita, hanggang sa makaalis ka sa lugar na hindi conducive sa you to become a Christian. Now that you are mature after 7 years,
You become a woman of power. Now walk, go to Manila, and bring that power. Amen. Be a woman of power. Kaya hindi naman ako laging nandun sa Manila. Pero nakita niyo how the Lord continue to shepherd her. It's all because lahat ng confirmation nakikita niya sa akin. Ang trabaho ko, confirmations and affirmations na lang because she's now a woman. She is ready to produce another like her. Kaya marami siyang mini-mentor. Maganda ang mainggit spiritually. Hindi yung mainggit kayo na, puro na lang si Joy, puro na lang si Joy. Yun, pag ikaw talaga ay nag-lead ng excellency, ikaw yung titirahin. But that's the challenge to her. Susunod pa ba siya o hindi? Yun. Kasi ako nagdaan din ako sa ganun. Until she's making her own name without me. And then later, ano na lang, affirmation, confirmation, pag nagkita kami, introduce niya ako dun sa mga mini-mentor niya. By the way, kailangan salamat. Yung Thanksgiving niya. She treated me like a queen, sabi ko nga. Mayroon dadalhin ako sa Baguio City, 5-star hotels, mga ganun. Yung dating pinapakain ko lang dito for 7 long years. Marinig niya ito. Kaya makita niyo si Pastora talagang live. Ayoko kasing patago. Bunga na lang. Marami siyang detractors. Tingnan mo mga itsura, mga detractors niya. Malaki mga dito, nagaganon. Makita mo talaga ang difference. Di ba? Kaya check natin yung ating pinagmulan. Kasalanan, sabi ko nga, makasalanan si Marcos, makasalanan tayo lahat. Pero pag ikaw naman ay pinili ng president, huwag mo naman tanggalin yan kay para ikaw ang, parang katulad yan. Itatag ng demonyo yung nagalit si Pastor. Destabilize the Pilipinas. Para palitan mo. Problema, hindi ka ibubuto ng mga tao. Paano yan? So, anong ginawa mo? Sinira mo lang. And lifetime kang mag-regret dahil sa hindi mo alam yung ginagawa mo. That's why we go back to Jesus, the truth. Pilipinas, mabuhay ka. Huwag tayong mamatay, okay? So, we thank God dito sa binasa natin, it's the Lord who gave us shepherd or leader. In other words, kung hindi man pastor, parang pastor na rin si PBBM kasi leader nga siya. Whether you like it or not, kahit na hindi mo siya type, hindi ko siya binuto. Pero, kasi siya nga ang nanalo, I have to submit. Kasi importante yung pag-govern niya ng Pilipinas. Hindi naman siya ang makakabago ng Pilipinas. Ang mga tao sa Pilipinas. Palakpakan po natin. Ang tanong, anong klaseng tao? Anong klaseng Christian ka dito sa BCF? Nakakatulong ka ba o nakakasira ka? Yan, kailangan natin ma-identify. Yan ang ng growth natin. So, it's God who give you pastor. So, you have to check kung anong klaseng pastor meron kayo. Kung alam niyo yung mga pastor niyo, humihingi, kumakain sa mga bahay ninyo para malibre ang kanilang mga pagkain, mukhang hindi yan galing sa langit. Dahil ang pastor na binigay ng Diyos sa'yo ay sila ang tutulong. Hindi sila tutulungan. Excuse me, paano ka naging pastor na tinutulungan ka? Ultimo sa pagbayad ng iyong kuryente. Pati ang inyong pagkain. Yun, may visitation kasi tanghali dito, breakfast doon. Alam naman natin yan. I'm sure natatawa ngayon ang mga pastors. Nakarelate? Ngayon, kinukorek tayo for the good of the church. Kasi ang plano ng Diyos sa church ay maging powerful ito. Kasi arsenal tayo sa end times na to. Sa end times, ano ang dapat nating ituro na may effect? Yes. So, ano bang ginawa ni Jesus sa ministry? Ang una, di ba, nag-preach si Jesus. Anong pinag-preach niya? Yung kingdom. Right after let's go, Mark 21. Mark 1.
Mark 1. Verse 21. Mark 1, verse 21. Jesus and those with him went to Capernaum. When the Sabbath day came, he went... Nakapunta ako sa Capernaum. Yung lugar na yan ay maraming mga international people nowadays. Kasi talking about yung pagbasa nyo ng way back ilang 200 years over, 2,000 years ago na yung mga nasulat dyan. Pero ngayon, yung Capernaum is a big city. Parang syudad na siya kasi ito yung pinuntahan ni Jesus. Alam niyo ba, pag pinasok ni Jesus ang bahay niyo, maging city? Yes. That's why church natin is called Kingdom City. Amen. Let's go. When the Sabbath day came, he went into the synagogue. There he began to teach. Yes. Ang unang ginawa ni Jesus ay nagturo. So anong tinuro niya? Ito ay napakalaking ito sa church growth natin. Even in India, I am announcing to you, check your doctrine. Kaya mga tao, di ba, anong doctrine dyan? Lalo yung mga Baptist, dako, particular sila sa kanilang doctrine. Pero marami pong mga Baptist people dito na mental ill. Kailangan mga emotional stress. Naubos na yung Bible, kababasa. Naturete na. Kaya nga, kailangan nyo ang kingdom. So, ito yung tinuro niya. Hindi siya nagturo ng Bible ni Jesus. Kingdom principle. So, saan kayo kumuha ng kingdom principle? Sa Bible. Kasi ang Bible or yung Holy Scripture is God-breathed. So, kapag binasa mo yung context beginning Genesis down to Revelation, what is the picture ba? The picture of the Holy Scripture is the plan of God. So, He did plan in the beginning, it was there, in the bottom line, and then in the end, you have to see the real picture. At yun ang magiging map mo. So, you found that when you are indulged in the Holy Scripture, you will discover the God of the Bible. Amen. So, ang tanong ko sa Bible study, sa Bible school, did you found the God of the Bible? Na-notice ninyo yung mga Bible schoolers, puro lahat mga jokers. They make fun of the Bible. Wow, loitering yun Kaya nga po, nandito si Jesus, personalized, pumunta siya, bumaba talaga siya para bigyan tayo ng tamang doktrina. At yung doktrina niya ay ang kanyang buhay. 33 years and a half siya dito sa lupa. Pinakita niyang normal siya. And then, as he grow mature, there will be a change into a supernatural human being. So, nakuha dito sa kaalaman. Kaya kailangan tayong magkaroon ng alam. We have to grow, mature, in order for us to gather or to get power. Kasi pag may alam ka, mas powerful ka sa mga walang alam. Kaya nga automatic maging leader kapag may alam ka. Yung iba naman, leader sila kasi namimigay sila. O, ginagawa ni Satan yan. Yung alam mo about God, that our target is to lead people to God, not to us. Amen. Anong ginawa ni Kibuloy? I-lead people to Him. Kaya siya nakakulong. Kasi dito lang yun sa lupa ang kanyang kingdom. He uses the kingdom principle and then along the journey, lumiko sa Genesis Inn. Biglang liko. So pag biglang liko, kala mo, nandun ka na, di ba? Ganda na. Kaya nangyayari sa mga Christian. At first talagang maganda, paiyak-iyak ka pa, ganun-ganun talagang. Yung later on ako, namamanipulate na. Mas maraming adulteros sa loob ng church kaysa sa labas. Kasi pigil sa labas, medyo
Oo. Kaya mas delikado pag sa loob yung mga adulterer sa church. Mas ano yan, nakaka-36. According to the history. Kaya nga, we thank God, wala tayong kalaban. Ang kalaban natin dito yung ating mali, yung the author of rebelling against the principle of God. So anong ginawa niya? Pumunta daw sa Capernaum kasi sa Capernaum, yun yung mga tao doon, mga merchants, nandun lahat. Doon siya nagpipreach. At right away, sabi niya, paki-continue kung anong ginawa niya, gawin din natin. Especially in these end times. The people were amazed at his teaching. He taught them like one who had the authority. He did not talk like the teachers of the law. Just then, a man in their synagogue cried out. He was controlled by an evil spirit. He said, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God." Alright, can you imagine? Ang demon kilala si Jesus. Kaya nga ikaw kilala ka rin. Yes. Kung totoo bang dala mo doon sa bundok ay Jesus o demonyo. Oo. So, ano ang ginawa niya? Nagturo po siya. At right after pagturo niya ng kingdom principle, nagmanifest ang power. Kasi tayo, kapag BCF ka, walang manifestation ng power ka, you are not the pastor that God has sent to them. Ay na-notice ninyo, we can rebuke the devil. The demons will fling away. Kasi kilala nila si Jesus natin. Yung ginawa ni Jesus, nag-teach siya right after teaching. At tingnan mo, mayroon tayo dito. Right after my teaching, talagang natamaan ang mga demon sa katawan ng mga tao. Bigla na lang silang sumisigaw-sigaw-sigaw. Hindi yan maintindihan ng mga religious. Because sa religious, ganyan lang. At magkantata na brown copy ng kanilang song. Tandaan po ninyo, ang Jesus doctrine will produce miracles. Amen. Ang tao nagsimba dahil nangangailangan. Kailangan nila ng proof. Aside sa pinapakain mo sila. Ang proof ba na si Jesus ay nagpapagaling? Sa tagal mo sa ministry, ilan na ba ang napagaling dyan? Walang tao, walang ma-heal. Kaya nga kailangan, marami tayong tao. Like home church, lagi kong sinasabi, regular is 25. Biruin mo, magkaroon ka lang ng 5 pamilya over 20.